Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga po pala si Annie Pem Kayalat. Ako ang unang mag-uulat patungkol sa gabay sa paggawa ng panimulang pananaliksik. Unang-una sa lahat, ano nga ba ang panimulang pananaliksik? Isang uri ng akademikong sulatin na may layuning magpuno ng kaalaman sa nabuong katanungan. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang tatlong gabay sa paggawa ng panimulang pananaliksik. Una, pagtukoy ng paksa. Pagtukoy ng paksa, ito ay dapat alam mo, nakawili, mapagkukunan ng datos, may sanggunian, may kabuluhan at magagawan ng konklusyon. Ito ay literal na pagtukoy ng paksa. Sa pagtukoy ng paksa ay dapat itong sinusuri, binibigyang importansya para maging malinaw ang mga paksang ibibigay at binibigay. Ang paksa ng pananaliksik ay tawag sa konsepto ng pag-aaral at susuriin sa pananaliksik. Pangalawa naman ay panimulang tanong at layunin. Mga uri ng tanong, praktikal na tanong, espekulatibo o pilosopikal na tanong, panandalian, tentatibong tanong, investigatibong tanong. Nakapaloob dito ang mga uri ng tanong at iisa-isahin natin ito. Praktikal na tanong. Ang mga tanong na humihingi ng kagyat na solusyon o aplikasyon sa sitwasyon o layunin. Pangalawa, espekulatibo o pilosopikal na tanong. Mga tanong na humihingi ng mga palagay o pagpapalagay tungkol sa isang bagay o sitwasyon. Panandalian o tentatibong tanong. Mga tanong na batay sa prediksyon at mga probabilidad, tanong na sinasagot batay sa panahon o pagkakataon kung kailan ito naganap o tinatanong. 4. Investigatibong tanong. Mga tanong na umuusisa o sumisiyasat tungkol sa isang pangyayari o sitwasyon. Mga halimbawa ng panimulang tanong at layunin. Halimbawa, tiyak na tanong, ano ang mga oportunidad na naghihintay sa mga estudyante sa pagtapos nila ng senior high school? Ito ay halimbawa ng tanong na tentatibo at praktikal. Pangalawang halimbawa, malaman, matimbang at mapili ng mga mag-aaral ang oportunidad na naghihintay sa kanila pagtapos ng senior high school. Pangatlo sa gabay sa paggawa ng panimulang pananaliksik ay ang tentatibong bibliografiya. Magsaliksik ng mga kaugnay na literatura at pag-aaral sa paksang pinag-aralan. Ang tentatibong bibliografiya ay mahalagang magkaroon ng isang bibliografiya ang isang pananaliksik sapagkat ito ay may katibayan o katotohanan taglay na binubuo ng pananaliksik. Mga halimbawa. Ito ang mga halimbawa na maaaring saliksikin. A. Ang senior high school curriculum at mga track na pinagpipilian. B. Mga kasanayang pangwika at iba pang kakayahan ng kakailanganin. C. Mga trabahong naghihintay sa mga nagtatapos ng senior high school. At yun lang po ang aking report sa unang paksa, gabay ng paggawa ng panimulang pananaliksik. Magandang umaga, ako nga po pala si Leka Aton. Ang mag-uulat kung ano ang panimula o introduction, layunin ng pag-aaral, kahalaga ng pag-aaral, saklaw at limitasyon, definisyon ng mga terminology. Magsisimula tayo sa panimula o introduction. Ito ay kinakalooban ng magkalahatang pagtalakay ng isang paksa sa pananaliksik. Ang panimula o introduction ay isang bahagi ng isang akda, pagsasalita o presentasyon na naglalayong ipakilala ng paksa o ideya sa mga panimula. Maari mong ilahad ang layunin ng iyong akda, ang mga pangunahing ideya nagtatalakayin o ang konteksto ng iyong paksa. Ito ay unang parte ng
umaga sa inyong lahat at lalo sa iyo kinanganan niya. Ako po si Adrian Gia Chacoso. Ang iulat ko po ngayon ay tungkol sa disenyo at paraan ng pananaliksik. Una, disenyo ng pananaliksik. Nililinaw sa bahaging ito kung anong uri ng pananaliksik ang kasalukuyang pag-aaral. Ito ay ginagamit para maipadali o maipaliwanag ng malinaw at maayos sa kung anong uri ng pananaliksik. Pangalawa, respondente. Dito, tinutukoy sa bahagi ito ang mga kasagot sa pag-aaral na sumagot sa survey at maging ang bilang. Ito yung sasagot sa iyong survey, which is mga tao na ni-invite mo para mag-participate sa iyong pinag-aralan. Pangatlo, instrumento ng pananaliksik. Inilalarawan nito ang mga paraang ginagamit ng pananaliksik sa pangangalap ng mga datos at impormasyon. Ito yung pamaraan kung paano may lalarawan kung ito ba ay mga panayam, survey, obserbasyon, focus group, at pangalawang datos. Iniisa-isa din kung paano at bakit niya ginagawa ang bawat hakbang. Panghuli, treatment ng mga datos. Sa bahaging ito, nilalarawan kung anong statistical na paraan ang ginagamit upang ang mga numerical na datos ay mailalarawan. Ito ay isa lamang aspeto ng anumang eksperimento. Ang pananaliksik ay gumagamit lamang ng isa. At dito din makakuha kung ilang persento after matapos maitali ang mga kasagutan sa mga questionnaire. At yun lang po, maraming salamat. Magandang umaga po, Ginang Ananya. Ako nga pala si Jake Amco at ang iuulat ko ngayon ay lagom, konklusyon at rekomendasyon. Simulan natin sa lagom. Ang lagom ay malikhaing sinasalarawan ang mga importanteng kaganapan sa kwento. Ang lagom ay nakatukoy sa pagpapaiksi ng isang original na bersyon ng kwento. Halimbawa, pagbubuod ng kwento upang ito ay maiksi at madaling maintindihan ng mambabasa. Pangalawa, ito ang konklusyon. Ang isang konklusyon sa pananaliksik ay maihahambing din sa konklusyon ng sanaysay. Ito ay naglalarawan sa buod ng mga argumentong inilaad sa isinulat. Dito rin makikita ang mga mahahalagang puntos na tinalakay sa akda. So ang konklusyon nga ay paraan upang mas maintindihan ng mambabasa ang mga puntos na nasabi na. At ang paggawa naman ng konklusyon ay parehas lamang din sa panimula o pagsulat ng isang introduction. Rekomendasyon. Ang rekomendasyon ay solusyon sa mga problema base sa mga nakalap na impormasyon. Halimbawa, inirerekomenda ko na manood ng pelikula na may mabuting gawa. At dito na magtatapos ang aking pag-uulat. Yun lamang po. Salamat. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga po pala si Noreen May Encarnacion mula sa ika-6 na grupo at mag-uulat tungkol sa penomenang kultural at panlipunan at ang angkop na mga salita na pag-uugnay-ugnay ng mga ideya. So, ang una nating tatalakayin ay ang penomenang kultural at panlipunan. Sa panimulang pananaliksik, sa aspektong kultural, tandaan na tinatawag ding kalinangan ang kultura. Kapag sinabing kultura, binubuo ito ng tradisyon, paniniwala, paraan ng pamumuhay, paraan ng pananamit, wika at relihiyon. Mula sa kultura, umusbong ang kabihasnan o tinatawag na sibilisasyon. Bawat pangkat ng tao sa daigdig ay may kinagisnang kultura. Maaring may mga pagkakatulad ang ilan at may hindi naman pangkaraniwan. Maituturing itong pambihira o phenomenal. Isang makabuluhang paksa ng pananaliksik ang kulturang dapat pagyamanin pa. Halimbawa ng penomenang kultural at panlipunan ay tulad ng pista. Diba? Phenomenal ito sa iilan. So, ang susunod naman nating tatalakayin ay angkop na mga salita sa pag-uugnay-ugnay ng mga ideya. So, ang susunod nating tatalakayin ay
tungkol sa angkop na mga salita sa pag-uugnay-ugnay ng mga ideya. Isa-isip din sa pagsusulat ng pananaliksik ang paggamit ng mga angkop na salitang mag-uugnay sa mga ideya. Tinatawag na kaisipan sa nililinang na talata ang ideya. Inalalahad ng ideya ang pangunahing kaisipan na layong ihatid ng sulatin. Sa puntong ito, kailangang pag-ugnayin ang mga kaisipan at sariling pag-unawa sa teksto upang mabuo ito. At ang makakatulong dito ay ang paggamit ng mga angkop na mga salita. Malalaman kung angkop ang mga salitang gagamitin kung kaugnay ito sa paksang gagawan ng pananaliksik at kung magpapakilala ito ng pangangailangan sa bahagi nito. Maaring gumamit din ng pang-ugnay na salita tulad ng sapagkat, ngunit, at, kung, gayon, sumakatuwid, at iba pa. Halimbawa ng mga pangungusap ng pang-ugnay, ang gagamitin natin ay at. Halimbawa nito ay, ang aso at pusa ay parehong kulay puti. Yun lamang po at maraming salamat.